Hindi kasi itong init. Maano din. Gentle. Nakabasa. Tapos ano na? Makati po init. Hindi ko nayadala yung salamin ko. Pinakahuli na. Bina tayo. Sige na. Dapat matatapos na ito. Mga reflection na lang naman yan eh. Sa 16 to 18 na lang tayo. Para mas mahaba yung ating testimony. Ate. Sino po mag-pray? Open prayer. Ating friend daw. Sino susunod na? Wala Wala siya. din. Ano yung susunod? Feeling na lang. Open prayer ka na. Let's close our eyes and pray that we pray. Lord, maraming salamat po sa gabi po, Panginoon, na pinasama sa mga sa gabi po. Lord, Yes. patuloy po yung kapatawaran po, Panginoon, sa mga nagawa po ng mga kasalanan po, Panginoon. Sinasadya po namin, Lord, thank you po, Panginoon, sa maghapon po, Panginoon, sa pag-ingat po, no, sa amin, sa maghapon, sa pagpunta po dito, sa amin po mga work, Lord, and thank you po sa mga blessings po ngayong araw nito. Lord, patuloy niyo po kami, gabayan po Panginoon sa pag-aaral po ng iyong salita. Gabayan niyo po kami ng iyong Holy Spirit, Lord, upang maintindihan po namin ang mga words po na ipinapaalam niyo po pa sa amin sa mga text po po kami. Yes. Lord, patuloy po kami ingatan, patuloy niyo po kami gabayan sa gabi nito, Panginoon. At sa mga hindi po nakarating po, Panginoon, alam ko po ng mga results po sa Lord na alam ko po na patuloy niyo po silang iniingagal kung Yes. nasa mukha niyo Yes. sila. Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Sige po. I-recap ko lang saglit. Para kayo. Okay, so doon po tayo sa sa John chapter 10 verses 1 to 18. So yung mga nakaraang dalawang Wednesday na po pag-aaralan natin na we are cared for by a loving shepherd. So paano nasabi na minamahal at inaalagaan tayo ng ating Panginoong Jesus. So maraming paraan ng Panginoong Jesus upang tayo ay mapangalagaan. Katulad ng mga pastol na inaalagaan yung mga tupa nila. So, tayo, nalalaman natin ang ating Panginoong Jesus ay tinatawag tayo sa ating pangalan. And alam niya ang lahat-lahat sa atin. So, wala tayong itatago. Isa yun. At dapat ma-recognize natin yung kanyang boses. At ang boses niya lamang ang ating susundin. Walang iba. Ayun din na, tuloy niya tayong pinoprotektahan sa araw-araw. At gayon din kung paanong nililigtas ng mga pastol, yung kanilang mga tupa, gayon din ang Panginoong Jesus sa atin. Tapos yun nga yung last week na napag-aralan namin, yun nga ba, paano natin masasabi na sa lahat ng aspeto, nakakaranas tayo ng abundant life. So, yung nabanggit ni Ate Sheena na hindi lamang spiritual, dapat sa lahat ng aspeto, physical, good health, ng kalakas sa pangangatawan, emotional, yan, meron tayong kapayapaan sa ating isip, alisin yung mga negative thoughts, Especially financially. yung financial, mental, yun, lalo higit spiritual. Kasi ito pa sabi ni Shane na dagdag ko lang. Bakit yung ibang mga ng palataya lubog pa rin sa utang? Diba? So, bakit nga ba nangyayari yun? Diba? Yun ang sinabi. Ikaw sa tingin mo na, bakit nangyayari? Alam mo natin yung sagot na Yung sagot mo. Kasi alam na namin ang sagot. Hindi. yung mga sagot na. Nasagot na namin yan. So, sa tingin mo, diba, hindi naman madami mga Kristiyano na bakit hindi totally abundant? Okay, alam naman natin na hindi naman dahil bigla kang yaman, diba? Pero makikita mo yung pamumuhay dito. Tingnan mo nila si Nakaka, diba? Kung paano sila nagsimula. Pero tingnan mo, meron silang sariling bahay, talagang walang So,
Bakit yung iba? Hindi. Ano sa palagay mo? Bukod sa for financial decision, ano din, naniniwala din ako na pag hindi mo sinisik yung guidance ni Lord, kung pagpe-pray, kunyari, Lord, tama ba itong gagawin ko? Or tama ba itong bibilhin ko ba to? Or gano'n. Yung, hindi ka, walang spiritual connection si God. Kasi pag meron ka nun, sabi nga, yung parang may bumubulong sa'yo si Lord. Parang may guidance ni Lord kung saan mo ilalagay yung pera. Or, May wisdom talaga namin. Oo. yun din. Saka yung ano din po, di ba? If you have Christ in your heart, meron kang contentment. So, hindi na siya materialistic kasi pag wala, parang sobrang materialistic na. Yung parang wala, sabi nga nung, if napanood yun, yung kay Jessica na parang flood control, parang walang kabubusugan yung soul mo sa paggastos mo. Oo. Greediness na. Oo. Kasi hindi nagagamit ng maayos. Baga, yun din yung ano mo, yung pagiging wise din natin sa pagdating sa pera. So, alamin mo muna kung ano ba to, kailangan mo ba to, ganyan, yung mga, siguro mga needs mo na before yung wants. Sa pag-ibig kay Lord. Yan, kasama Yes. yan. What is the price? Totoo naman. Kasi dun, di ba, pag nagkita ng tax, sa umpisa talaga mahirap. Kasi bata pa kayo, wala ka pa talagang iniintindi. Pero kami, nang nagsimula ako talaga, ang tanong ko lagi, yun nga sabi ni Sheena, may loan ako. Saan ba talaga tatanggalin yung 10% sa sahod o sa natira? Ay, kasi pag natira, maliit lang talaga kasi wala na eh. Sabi ko, kung ibibigay ko mula sa sahod, negative talaga ako. Hindi talaga po. Ganoon. So, but sabi nga talaga, kung ano yung ibibigay mo na nasa puso. Really, hindi talaga, walang question ng Panginoon. Ay, kulang, ganyan. Kasi tao lang naman ang judgmental. Pero ang Panginoon, He is just. Then, talagang pinagpapala niya talaga, especially, wala akong masasabi na, financially, sabi ko lang, sakto. Malaki man yung kinita mo, maliit, sakto pa rin. Sabi nga rin, sumaldo ako ng ganun, kasakto. Sumaldo ako ng malaki, sakto. Di ba? Lagi sakto. So talagang, minsan yung utang natin, okay, pag malaki, syempre malaki yung gastos. Pag maliit, sabi nga, pag maiksi ang kumot, mamalok ka. So, yun, kailangan talaga marunong tayo pagdating sa pera. Parang huwag yung, alam mo nang maliit, pero sobra-sobra yung gastos. Ganun kasi yung iba, hindi nila nalalaman. But, mahirap talaga kung walang guidance sa parents. Pero marami talagang Kristiyano ang lulusot. Ako, nung nakilala din ako na ano pa rin sila, namumutang, Hindi na nga nakapagsimba, di ba? Sa totoo lang, dahil hindi niyo mga kilala, nasa ano kami. So, may mga reason. Mahirap. Pero, mga matatagal na sila sa simbahan. Ano talaga. So, hindi naman chismis, hindi niyo kilala yun. Matagal na. Pero ibig sabihin, Marami pa rin. marami pa rin. no, it's not like that. Normal ang taong may utang. Kabayan. Pero yung inignore na, Yung wala nang oras sa Panginoon. hindi, inignore na yung utang. Oo. Parang, di ba? Parang hindi naman. Utang o utang, sabi nga, di ba, nasa Bible, kung ang hiniram mo, bayaran mo. Kailangan talaga magbayaran. Kasi nasa ano nga po talaga. May mga taong hindi natin alam, overexpending na sila sa kinikita. So, mahirap. Sabi nga, Halaga po ang saving. okay. Ayun talaga. Kasi minsan, okay naman, pero nagka-problema, doon ka po magkakautang. Ito yun. Hindi mo naman gusto minsan, pero nagka-problema, so Hindi marunong kasi mag-budget. Kaya nga si Sheena, pag nagtuturo talaga ng financial literature yan sa atin. Kung paano, unang-una, kailangan may savings kayo, mag-insurance kayo. Talagang pag nandun sinasabi, hindi ko pinopromote si ate, sasabihin pa doon. Pero kailangan niya yan.
is mangyari. Oo. Halos na yan talaga meron. Mm. Sabi niya ganyan, kung hindi niyo muna kayang mag-civics, Mm. third lang. Kasi pag nagkasakit kayo, mahirap. So, lahat yan, sinasabi Mm. niya. Eh, halos talaga, yung iba, pero yung iba talaga, hindi talaga kakayanin. Opo. Hindi naman sa ayaw. Mm. Oo, talagang sinasabi niya, the next, kailangan meron kayong ganyan, magbayad ka ng Mm. SSS, tatatatatatatatat. So, lahat, hindi sinasabi sa atin. Mm. Church na rin yun. Hindi siya sabihin, dahil Kristiyano ka, hindi mahalaga ang pera. Sino may sabi nun? Di ba napag-aralan natin? Oo. Sino ayaw ng pera? Oo, Sabihin yan. na natin. Kahit Kristiyano ka. Kailangan natin. Di ba? Kailangan lagi tayo nagpipray. Parang sa US, parang one of the reason po ng bankruptcy ay health pagpapagamot. Kasi ang laki ng ano Oo. niya. Kaya marami nagpapagamot din sa US. Parang kaya sila nag-file ng bankruptcy kasi nagkasakit sila, hindi nila mabayaran kasi kahit may insurance sila, parang ang ano pa May rin. limit kasi ng insurance. Hindi naman silang Chris Aquino. Lagi niya sinasabi, halos lahat ng Kaya. ano Maria. Health is wealth. Yeah! Kahit nga sinasabi niya, hindi natin masasabi yan, kailangan handa kayo, may insurance kayo, kahit gaano kayo kayaman. Pag wealth, pag health na, Pinag-uusapan nila. talaga, buti na rin siya, napakayaman niya. Oo, Na-sustain buti nga yun. may ano siya. Pero paano naman yung iba? Oo. Walang-wala talaga. Yun. Una lang dito, pag employed ka, parang sa Abu Dhabi, parang required yung company mo. Oo, record dito. Mm-mm. Na kailangan mo yan. Kami binigay na yan. Okay naman, we have, in a year, 485,000 dirhams a year ang A year. cover. Covered. Kaya pwede naman gusto. No. I'm not ready. Opo. Kasi pero nung ka-cancer ako, covered na yun. Di ba po? Insurance. Parang ang laking ano yun. Pag iisipin kung nasa Pilipinas, parang Oo. Yeah. So, yun, sa totoo ko. Na, yun nga, sa work ko, sa employer ko, is meron silang maayos na. Medyo sa dami ko ng bagay-bagay na naka-hospital, nanganak lahat. Mm. Wala man akong binayaran talaga. Ito po. So that is the blessing. Diba? Na nandito tayo sa UAE. Secured tayo. Nagkagera man, secure pa rin tayo. Eh, sabi ko, hindi ako naman natatakot eh. Eh, kung God is there, alam niya kung saan tayo mapupunta. Ba't ka natatakot? Kung oras mo na, kahit natutulog ka. So, huwag ka na matakot. Opo. Dapat handa na, no? Okay, tuloy. Baka hindi naman tayo matapos. So, ulit po, Yan ano, na, the praise shepherd. God. Tama. So, isa pa, the shepherd loves the sheep and cares for them so much. Na, ito nga, sabi nga, di ba, to the extent of giving his life for the sheep. So, yun nga, no. Dito may tanong dito, no. Yes or no lang sa'yo, sis. Are you experiencing Jesus' love and care? And, yun. So, maraming ways na pinaparamdam ng Panginoon Jesus na mahal na tayo, inaalagaan tayo. Yun. So, dito rin nasabi rin ng Panginoon na siya ang pintuan. Dahil siya ang daan ng katotohanan at ang buhay lamang. So, walang makakapunta sa Ama kung wala yung Panginoong Jesus sa buhay ng isang tao. Yung effect natin, ano, yung sa ship pen din, ano, yung ship pen kasi yung bakod, kung saan pumapasok yung mga, mga tupa. So, yung ship pen, so, ano bang kailangan natin gawin para makapasok sa ship pen ng Panginoong Jesus? So, kailangan natin repent at patuloy na tanggapin ang Panginoong Jesus na siya ang lamang ang tagapagligtas. Bawat isa. At dito may tanong din dito, no? Is Jesus truly my shepherd and I his sheep? So, ikaw lang ang makakasagot niyan ang Panginoon sa hindi na yan. So, sige po, tuloy po natin, no? Basahin po natin muna yung John 10 verses 16 to 18 para mas lalo po natin maunawaan. 16 to 18. ako na po. Sige po. Okay. I have other sheep
sheep that are not of his these sheep, and I must bring them also in. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one take it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to make it up again. This command I received from my Father. That means 6. So, ang sabi po dito, in verse 16, nabanggit po doon, diba, na Jesus was referring to the non-Jews. So, kasalukuyan po yung mga unbelievers. Wala pang Panginoon Jesus sa kanilang buhay. In the Old Testament time, the Jews were the chosen people of God. Jesus was declaring that from that time on, even people who were not Jews would be able to come to God through Him. Christians, regardless of race, would be united in Jesus as one flock. So, apply po natin yung verses 16, no? Yung verse 16. Yan. So, among our brothers and sisters in Christ who are Filipinos, Americans, Chinese, ano pa man po mga nationality, do you feel the oneness in Christ? If not, why not? Brothers and sisters in Christ. Nararamdaman po ba natin? Yes, Yes, daw. Okay. Yes. Yes. Sa totoo lang, as tayo, dito, lalo na sa UAE, dito ang daming mga nationality talaga. Dito mo halos makikita lahat. Opo, halos lahat. Halos lahat. Ang isa lang dati hindi nakakapasok dito is Israel. Na Israelita, pero pumapasok na rin sila ngayon. Napakasarap ng pag-ano dito, mag-share eh. Sa totoo lang. Ibang lahi. Oo. Pero, bakit meron tayong mga missionaries? Bakit tayo pumupunta sa ibang nasyon, ibang lugar? Bakit hindi ka nag-preach sa your surrounding? Bakit? Bakit parang mahihirapan tayong mag-share dito? Tayo, syempre, nandito na tayo sa lugar na to. At lalo na ako, napakatagal ko na dito. Bakit sa tingin mo, mahirap pa rin sa atin mag-share ng gospel? Kasi number 1 po, sa Muslim country tayo. Pero, as a believer, hindi na dapat yung maging dahilan. Kasi, yun nga yung mandate ng Panginoon na kahit kanino dapat ma-share ng gospel. Kahit na ano pang sabihin nila. So, kailangan ipag-pray mo yun kasi hindi rin basta-basta nag-share kayo. Lalo na pag yung mga close-minded talaga na hindi talaga open sa salita ng Diyos. Yung mga debate pa. Kasaraduhan ka pa ng pintuan. Nagkaganon. So, yun, pag-pray tapos, kasi ang tinilos naman dyan, banal na spirito. Kasi ang banal na spirito ang gagawa ng way para makonvict yung tao na yun. Ikaw. Pero mahirap po talaga. Mahirap talaga. Alam mo, ang ginawan din ng Di ba nag-evangelism ka? Oo. Ano sa pakiramdam mo? napaka-ano siya. Lahat ba ng tao na share mo? Nandun ba yung eagerness mo talaga ng share everyday na nakakakita ka ng ibang tao? Oo naman. Alam mo ba sa totoo lang, kada sakay ko din ng bus. Pag gano'n, ito yung na-experience ko eh, nung isang araw na naman, nakasakay ako. Na-meet ko lang siya, pero isa yung lugar ng trabaho. Na-meet ko siya sa bus stop. Sabi ko, saan ka? Sabi niya, doon din lang, sa tapos yun, nung nakaupo na kami sa bus to make a short story. Sabi ko sa kanya, tinanong niya kasi saan ako nakatira, sabi ko dito lang po sit ng Maliman. Sabi, ikaw sa Electra daw. Sabi ko, yun, kumustahan, kwento-kwento. Tapos, siya rin kasi una nag-open na magsisimba daw siya yung time ng Sabado, kasi bakit ako. Sabi ko, saan mo nag-church? Sabi ko, sa St. Joseph. Okay. Tapos, baka gusto mo rin, sabi, invite ka din sa church namin. Tapos, okay, Electra ka lang, ang bilis lang. Okay, invite din kayo sa service namin kung may time ka. Sabi ko, habang sagot ba naman ay, natutuwa ako na mag-share sa kanya. Na-post na lang ako na sinabi niya na, ay sabihin, sisimba naman ako sa St. Joseph. Sabi niya, ay
masaya ako, sabi ko na nakapag-church ka, pero alam mo ba, sabi ko, share ko lang sa'yo, sabi ko, marami na akong pinanggaling ng mga church. Meron pa nga ako yung talagang iniyakan ko siya kasi inaway nila ako eh. Kumbaga yung BS namin, kasama isang kaibigan na kami na simula ba. Tapos, yun, naka-isang taon hanggang sa nag-away-away. Ayoko na. Parang nawalan na rin ako ng gana. Alam ni Kuya mo yan. Kasi sabi nga niya, nung mag-open nga kami ng business, ano yung Bible study, pakachismis lang naman. Sabi ko, hindi naman siguro. Sabi ko kasi, Hindi naman. oo. Tapos yun, talagang sarado sis yung ano niya, yung isip ba niya na sabi niya, gano'n din naman, sabi niya, isa din ng Panginoon, sabi ko. Pero naman sasalita siya, pinagpipray ko siya. Tapos nung bumaba na kami, sabi ko sa kanya, sige, okay, sabi ko, bye, God bless, sabi ko. Nilingon niya ako, sabi niya sa akin. Sige, sabi niya sa akin, pag, pinayagan ako na amo ko. Sabihan kita mag-church ako sa inyo, try ko. Sabi ko, Lord, salamat po. Kasi talaga yung sinasabi. Pero hindi na ako kumibo. Dapat hindi ba talaga? Oo, pinag-pray ko na lang siya. Pero nung nag-ano din kami noon, sumama din ako. Nung una, kasi parang hindi ko alam ang gagawin ko, pero nag-pray ako, sabi ko, Lord, dahil kung ito yung kagustuhan mo, na mag-obedient ako sa'yo, sabi ko, hindi gagawin ko. Kaya yun, napakasarap talaga ng pakiramdam. Ang may share mo talaga yung salita ng Panginoon. Kahit naman sa mga kaibigan ko, dati nakikita ko pa rin yung mga Bible study ko din. Alam mo, sabi pa na nga sa akin, sabi niya, sana all maging pastora. Ganun naman po Oo, talaga. yun ang mga ano nila sa akin. Nakakaranas Baka ka rin mamaya, ba? sa pastora ka na eh. Sabi, Opo. di, sabi ko, bakit hindi? Kung inapagkulong pa ako ng Panginoon. Pero sabi ko lang, kumbaga, sinishare ko lang sa kanila din na, alam mo, para bang, bakit ngayon dumating sa akin yung time na to, sabi ko, bakit noon parang hindi ko talaga ma-feel yung ano ba, nasa Diyos, El Jord yung church namin. So, sabi ko, pero maganda, maano din yung pastor namin. Hindi lang kasi maganda talaga yung pag-Bible study namin, mamaya kain din, tapos mamaya gossip-gossip, may iba na. Kasi yun din yung inalisan ko sa totoo lang. Kasi, di ba may pinuntahan tayo, nag-iinom lang sila sila. Anong pinuntahan natin? Sa ano? Doon sa ano? Oo. Oo, doon. Sabi niya siya daw yung leader, tapos may mga anak nag-iinom Oo. na. Yun nga yung mga yung mga tao na yun. Sabi niya, ito yung Bible study sa amin, o siya yung leader namin. Tapos, nung ano mag-iinuman sila. Oo, grabe. Kaya nga sabi ko, yung hindi naman ako. Kaya nga nagulat ako, hindi na ako umiimik na eh. Kasi Nalulungkot nga, sinama ko ako. ni ate para sa mga insurance. Masyado na ako, lahat daw ganyan. So, wala naman. Kahit na, makikita ko rin, hindi naman tayo judgmental. Pero, the way how you need to respect the people. You need to respect. Pero, Diba? sabi ko, napaano rin ako sa kanila, okay. Sila. Pero, ang taas ng tingin nila na, ganyan kami, talagang, sa church, ganyan. Wala nang sinasabi na, di ba, nagbabible study kami, ganyan. Hindi ko sila sa ano lang makikita, hindi sa bibig. Take your personality. Yung personality, oo. Kasi yun nga, ito lang hindi ko na-feel talaga yung ano ba sa kanila. Kaya sabi ko, papasalamat talaga ako sa Panginoon Diyos dahil nung dumating ako sa church na yan natin, talagang iba. Iba talaga kasi nandun niya yung comfort, nandun niya yung peace mo. Kasi nga, alam mo talaga, iyak ko talaga nung unang church pa lang namin na punta. Talagang iba talaga yung pakiramdam ko. Sabi ko, Lord, sana nga ito na nga ako yung church na sa akin. Kaya wala na, dire-diretso na rin. Kaya kung nakikita ko nga sila yung mga ko dati. Wala lang, natatawa na lang ako kasi pinag-pray ko na lang sila sana. Mabago sila, gano'n. Kasi ganun pa rin sila hanggang ngayon. Kailangan pa naman. Iba. Kasi kahit araw, kadami ka din sila nag-ano,
nag-church kasi nakikita yung mga post nila eh. Kasi mga friend ko sila sa Facebook. So, natutuwa din ako. Pero andun pa rin talaga yung mga sabi ko, iba. Iba talaga. Ikaw na yun. Ano share ka? Bakit? Na nandito ka na sa UAE. Mas maraming nationality to share. Sa atin, Pilipinos ka. Pilipino. Mahirap pa nga sila eh, di ba? May isa na nga tayong lingwahe, mahirap pa. Mas lalo dito. First, syempre, language barrier. Then, culture. Then, di ba? Pero parang blessed pa din ang UAE. Kasi very open na ang UAE. Compare sa other Muslim countries. Kasi pag mga bata na sabihin, Christian, Muslim, okay lang sa kanila. Walang discrimination. Oo. Tsaka yun, kaya mas madali dapat na ano po. Diba? Makapag-share. Wala. Wala sa mga Pero sa atin, parang wala rin. Wala na pa. Kasi why? Kahit na nasa evangelism tayo, hindi tayo ganun ka-eager. Kasi nasa comfort zone tayo. Kasi nandito tayo sa UAE. So alam natin, kung ayaw nyo, bahala, may uwihan tayo, may snow. Uy, snow. No snow? Oo. So, yun isa pa rin sa hindrance natin. Kasi may mga work tayo. So hindi tayo makapag-focus. So, di ba? Kasi syempre, pagkagaling ng church, so uwi na, pagod na. So nandun din yun. Pero pag pupunta tayo as a missionary sa ibang nasyon, talagang because na-feel na namin din mga, sabi ko nga pag natapos ko itong school na to by the grace of God, gusto ko rin pumunta sa mission. Feel nyo talaga kung paano kayo ang Holy Spirit. Talagang wala ka kasing pera. Kasi dito may pera kayo. Ako ayaw mo. Pag nagutom ako, bibili ako ng pagkain. Gusto ko. Paglabas sa simbahan, kakain ako ng masarap. Doon wala. Bibigyan ka lang ng 5. Kung ano man yung talagang pang tinapay lang. By prayer ka talaga. Prayer lang kasama mo. Each and every step. Talaga yung faith mo talagang increase. Sabi ko nga sa mga parang pakiramdam ko, pwede na akong mamatay. I feel holy. Kasi talagang, pag pinipray mo, talagang sasagutin ka. Kahit alam mo yung sinabi nga ni Sheena na talagang nakakapagpagaling. It's happened talaga sa amin na pinag-pray namin ng isang matanda talagang hindi siya makalakad. Alam mo ba pag bibihisan talaga sa sobrang sasakit ng katawan niya. Then, ano siya, as in Palestinian. Alam mo, pagka-pray namin, ala, di, nagpatugtog na, ganyan-ganyan, tambol-tambol yung apo niya. Ala, di, sayaw. Siyempre, ginasayaw siya. Ala, mamaya, sayaw na siya ng sayaw. Alam mo naman yung sayaw nila, gaganyan-ganyan. Ala, takang-taka yung mga anak. Mama! Sabi niya ganyan. Sabi, paano ka nakatayo? Eh, ang magang-maga yung paa niya. Sobrang maga talaga. Hindi na siya sinusuutan. Alam, maniwala ka. Talagang gumaling talaga siya. Kaya ayaw kami pauwiin. No, sabi niya, doon daw ka natulog. Hindi ko pwede kasi may oras ka. Lahat kung ano meron sila ibinigay talaga. Ayun ang sa akin na pagpapano pag hindi ka naiiwan pagpapaya. Talagang, talaga yung faith mo sa kanya. Talaga yung heart. At ang maganda doon na wala kang, hindi ka sa comfort zone. Magtitiwala ka lang sa Panginoon. Dito kasi, nagtitiwala tayo sa sarili natin. Bahala kayo dyan, may pera ako. Pag nagutom ako, bibili ako. Gusto ko ganyan tatay, masarap. Yun. Kaya hindi tayo masyado na, we're willing, but our spirituality is not much total. Diba? Pero pag pumunta tayo sa ibang lugar na totally wala ka, Panginoon lang tayo. Holy Spirit guide. Yun ang kagandahan kaya pupunta sabi na pumunta tayo sa mission. Kasi sa atin, bahala kayo, basta ma-share ko tapos ako, uuwi ako sa amin, doon hindi. Kung hindi ka ba talagang ibababa mo ang sarili mo and pray to God, humble yourself to Him. Doon ka talaga. Kasi otherwise, matulog ka talaga sa daan. Sabi ko sa inyo, ganun katindi kami noon. Wala kami anong oras na wala kami matulugan. Kaya, we are oneness. Huwag tayo mamimili na we will share all its stuff.
Filipinos. No. We can share to each and every one of us, all the people, kasi we are son of God. Diba? Kulang lang. Sabi niya minsan, nag-share kasi isang tao, hindi siya tumanggap, katulad sa te. May mag-share ulit. At darating, di ba ikaw, may ilang beses ka na na-sharean din. So, may darating, may follow-up yun. Ang Panginoon ang magdidilig nun. Sa totoo, pag iniisip ko kasi talaga, nasa church na ako ngayon dati. Tapos si Marisa, isang taon din kasi magkapit-bahay kami, dalawa sa mga kaso kakain tayo sa labas. Sa Diyos ko, kakain na. Sa may pagkain ba dito sa bahay? Parang gano'n. Pagbigyan mo naman ako minsan, sabi niya gano'n. Tapos, sige ate, pag may time, ganyan-ganyan. Kung sa ate Lori din, in-invite din niya ako ng katagtungan. Hindi rin ako pero minsan talaga, nagawi ako sa bahay nila. Nung pauwi na ako, deng, sabi niya sa akin, ano na, sama ka. Sabi niya sa akin. Tapos, habang naglalakad ako, kasi nakarating ako sa bahay, para bang hinila ako na parang, sige, sabi ko, pupunta ko ng church. Sabi ko, gano'n. Yun na, dire-diretso na talaga. Tapos, nakailang church kami. Tapos, diretso na. Tapos, ano na rin. Nagpabaptize na. O tapos yun, simula na. Andiyan yung mga ministry ko. Diba? Kaya ulit kayo nag-start magsimula? Nung parang March yata yun eh. March. Oo, March. Ramadan pa, itong March na to. Hindi, Hindi. 2 years na. 2 years na. Oo. Kasi Before ano yun? Before Ramadan. Yeah. Itong church, itong Bible study ito sa July 1st week, 2 years, 2 years na. na. Oo. Diba? Ang bilis. Ang bilis. Tapos yung nga, yung mga family fellowship, doon ako na ano ba, sarap ng pakiramdam yung hindi ka ba naiilang kasi ang ano nila sa'yo ay family. Oo. Alam mo ba, siya pula isa pa to, no? Sa church ako na yun. Hindi ko rin maintindihan ngayon at may mga trainings na intindihan ko na kung paano yung mag-test. So, nagbibigay ako kahit naman nung sa katon. Pag ano pa rin. Kailangan, Oo. may something. Opo, may sound. Pero talagang pag sa mga ganyan, di naman ako mahirap ba ano kasi ano yun eh, kumbaga bigay mo eh. Pero nung nasa church na ako na yan, parang na-offend ako. Hindi naman sa ano ba, kasi pagpasok ko pa lang sa church nila, bibigyan ka na nila ng sobre. Tapos i-record na yung pangalan mo, ganyan na. Tapos doon sa sobre na yun, lalagay mo yung pangalan mo, phone number, tapos, Details mo. o yung mga details mo, Basic. tapos, lalagyan mo siya ng pera. Tapos, mamaya kukulat, yung ilalagay mo yung amount. Tapos, pag nandyan na yung basket, yung basket, doon ako parang naano eh, nahiya ako mo, siyempre yung time na yun, ang pera ko lang talaga eh, kasi niyaya din lang ako, first time kong mag-church. Eh, di, wala pang sahod. As in talaga, ang pera ko ay 30. Sa totoo lang, 30. Pagpasok doon, sabi, bigyan ng sobre, di ilagay pati amount. Nilagay ko yung 20 kasi nga, wala nang, Diyos ko na yan naman ako maglagay ng 20 kasi bakit pa 20 ang pera ko, di ko naman sukat akalain na ganito. Kung may sahod na, bakit hindi? Diba? Tapos nung sumunod na naman, kasi nakailang beses Linggo-linggo gayon. Oo. Parang Iglesia ni Cristo. Parang ano Hindi ako, ba ganun? siyempre, edi nung sumahod na, edi magbigay ka din. Magbigay din ako ng 100. Pero talaga yung time na yun, walang-wala talaga ako. Pero sabi ko, Lord, sabi ko, ito lang nakayanan ko. Wala talaga. Kasi dirams na talaga yung pera ko. Ang ayaw ko kasi, ba't ilalagay mo pa yung amount? Diba? Pag types mo, Sabi, ganun, kasi may Pero hindi mo kasama dapat kami. pinibigyan po yung Ganun, ang may, kasi yung, si Jobber kasi naging iglesia yun. Umuwi na. Oo. Tapos kailangan pag-absent ka doon at saka kailangan talaga may tights ka. Tapos, Titignan talaga ayun, makasubo. confirm ko siya nung sa church natin. Masaya, di ba sa una, bigay ka lang kung magkano. Tapos yung ties, sa ties doon, nung sa BS namin, na pag ano din, na pag-aralan. Pero hindi naman yung gano'n yung ties na sinasabi nila eh. Kaya yung sabi ko, nung napag-aralan na dito, gano'n pala yun, sabi ko yun. Kaya yun,
pag ikumpara mo kasi yung mga teaching din nila is magkaiba. So, hindi talaga siya sa... Mm. talaga Tapos sa binasa ko nga sa Bible, tapos dagdag pa yung training. Sino pastor niyo dun, te? Si Pastor JB. Kaya important po ang pagbabasa ng Bible. Oo, totoo. So, yun, sabi Kasi ko, marami yun. ganun pala yun. Sabi, nakailang beses talaga ako sa nakakahiya. Marami Parang talaga. nahiya ako sa sarili ko na kung magkano ba lang ibibigay mo. May mga First Christian, time. sasabihin ng Christian. Oo. Pero kakaiba-iba talaga tayo. Iba-iba. Eh kung makakasama dito si Mervin, yung lalaki na ano, may istorya din siya sa ibang Ibang church. church din. About tithes din. Oo. So, Kasi parang nire-negosyo mo kasi Oo. iba yun. kaya sabi niya, ba't ang magbibigay? Saan ba pupunta yan? Doon din, gano'n. So, Tsaka alam mo, hindi nakakapanghinayang na mag-tithes kasi yun ay bigyan ng Lord eh. Oo, kasi balik, sa heart balik mo mo sa naman. oo. Mm. Tsaka makita mo naman ang church natin. Mm-mm. Pag may training, kung may Oo. mga di ba ano fellowship. sabi ni Pastor last time, di ba? Di ba hindi ako nag-attend doon? Ano Ano sa sabi red, niya? oo. Oo. Salamat sa inyo lahat kasi suporta lahat dahil na magkano ang rent natin dyan kada Parang so 1.8. tumaas na nga daw po eh. Dati 1.8 yun. So ngayon Mm. yata siguro baka 2,000 na. Pinasa na. Saan mo naman kukunin din yun? Mm-mm. Oh. So, iba pa yung rent doon sa kabila pag may ano tayo, may prayer meeting. Mm. Iba pa yun. Yung sa kids po. Oo, no? sa kids. Sa kids. Iba pa yun. Iba pa yun Iba sa pa ano. yun. Oo. So talagang lahat ng tithes natin may pinupuntahan. Opo. Kids, ang mga kids ministry, yung Bible study, libre yan sa pagkain. Opo. Isa na rin ako nagluluto sa mga teams. Pag yung mga prayer meeting natin, pag ano, meron yan. Pag lalabas tayo, hindi ka pa nakakasama ng ano, no? Sa Mga fellowship natin. Wala pa po. Ay, Ang sarap magpa-bowling yan lahat. Lahat Ay, yan. gusto ko bowling. Kami, kaya nga sabi ko, Uy, last time sila pa nanalo. Hindi ako nanalo yata. So No? kung nanalo kayo, nanalo kayo. So, miss, 2 beses na pala akong nanalo. Dati ako rin na nanalo, 100 dirhams. Oo, ilang beses ng ano. Ewan ko, di man ako naglalaro eh. Basta lang, nafe-feel ko. Oo, ganun na. Ang sarap ng ano, ng, kumbaga yung sama-sama ba, as in family, tapos pag may mga ano sa park, alam mo hindi yung Yung ano yung, bonding. oo, yung banding ba. Nung una nahiya ako, parang na-out of place ako, pero nung doon ako natutuwa eh, yung pag-approach nila sa'yo, yung comfort ka nila, di ba? Welcome ka talaga. Welcome na welcome ka, kaya kahit nga si daddy nung ano, sabi niya, masaya siya nung sinama ko dun sa ano sa bowling. Ano kami. Kakaibang group. Ibang group sila, ang mag-ama, iba din yung group ko. Kumbaga ano ba? Masaya. Patuloy din natin ibahagi talaga. Salita ng katotohanan. Sige po, so natin. moving on sa verses 17 and 18. So sabi po, no, sa verses 17 and 18, Jesus was saying he laid down his life for us. Not because he had to, not because it was taken from him, but because he wanted to. Because he loves us, he was setting an example for us to follow. So question po dito, how do we apply this in our relationship to God? In our relationship to other people? Ito, tanong no. So, nasusunod po ba natin na maging example tulad ng Panginoong Jesus? You will give your life. You will sabi na lay down. He laid down his life for us. Not because he had to, not because it was taken from him. Physically parang hindi. Siguro as a parents, kaya mo talagang ialay ang buhay mo. As a parents, ano. Pero sa others, Sa iba. Mahirap. may question na Oo. Diba? Parang, so, Depende pa rin But- po. No? Oo. oo. Siguro may times na tutulong ka, pero not to the point na ano ka talaga. Sige, ikaw ang nakapatay, sasabihin ko, ay hindi, ako, Oo, kaya yun. mo pakuin yan? Hindi, Ano? sige. Yun na, injustice na rin.
talaga, Mm-mm. kung yung ginawa ng Panginoon, really, God is God. Parang, sabihin na natin, we are Christian, but to give our Opo. life Mm-mm. sa isang hindi mo kilala, Mm-mm. parang hindi yata talaga. Mahirap. Hindi, di ba? Literal. Mm. But, Mahirap. kayo, hindi. Sa inyo, ano sa tingin mo na yun? Kaya? Di ba? Oo, diretso. Kaya? Hindi ko kaya siguro. Mm-mm. Mahirap siya. Kasi, Literal na salita lang. Mm-mm. Literal, wag man tayong sasabihin mo, okay, mananampalataya ako. Mm-mm. Okay. Pero sa sarili mo, Mm-mm. tanungin natin, kahit alam naman natin tayo mananampalataya, kaya mo bang ibigay ang buhay mo kapalit ng buhay ng iba o dahil, alam mo, ginawa ni Jesus Christ, He redeemed us from our sins. Ikaw, kaya mo ba yan? Diba? Kasi hindi naman tayo Panginoon. Oo. Pero even though, ano sa tingin mo? Ayun ang tanong mo, kaya hindi. hindi. Oo, Talaga pero hindi. siguro yung ano lang natin talaga, no? Yun nga sabi niya, yung ibahagi talaga yung salita. Yes. This the one kasi, Kasi doon mo makikita kung ano yung relationship na meron tayo sa bawat tao, lalo hindi sa pamilya. Kasi sa ngayon, no, hirap na hirap pa rin akong ibahagi sa kanila. Kasi yung ano nila, alam mo na yung devotion nila, yung kung saan sila lumaki, ganoon na rin. Saan sila nag-umpisa, ganoon na rin. Pero unti-unti po, no. Usually, no, pag umuwi ako, meron kami church, Christian church din na alam sa amin. hindi kasi Tapos, sa atin, sis, Sultan Kudarat po eh. Doon kami lumaki. ano yun? Malapit na po siya sa Jensan. Okay. Pero ang Oo. salita nyo, Ilonggo, Bisaya. Ilonggo. Bisaya. Ba't hindi halata ang ano mo? Opo, kasi ang father side ko, Tagalog. Kapitenyo. Okay, kasi Oo. purong Tagalog Oo, na yung kaya ano si mo. Papa naging pag-usap Tagalog. Pero marunong na rin mag-Ilonggo minsan. Pero most of the time, Tagalog pa rin siya. Oo. Oo. So kayo hindi nyo na ano yung pagkaano ng Ilonggo, Ano? no? Mm. Na alon, malambing. Opo. Oo. Tapos may accent. Oo. Ayun, pagka umuwi ako yun, pagka-ano ko ng BS talaga doon. At praise God po, no, nung bago din pumanaw si mother, yun. Kasi aneurysm kasi po eh. Oh. Oo. BP niya, umabot na ng 200. Kaya hindi na nakayanan. Pinatanggap ko po talaga sa akin. Kasi hindi natin alam po, di ba? So yun ang magagawa natin. To humble ourselves, to give to others. Kasi kung ikaw ay talagang pride ang pinauna mo, wala. So yun yung talagang pagsuko natin sa Panginoon. But humble ourselves to share, the goodness of salvation to others. As like ginagawa natin. Hindi naman natin literal kayang ialay talaga ang buhay natin sa iba. But we are here to share that pag nakarinig yun, that is yun ang salvation na marireceive nila eh. So the same thing kung anong ginawa ng Panginoon. We are the apostles. Sabi nga, pag nag-share ka ng isa, ikaw daw yung evangelist, nag-evangelyo na. Narinig ko yung kay Pastor, hindi naman kailangan na pumunta ka sa ibang nasyon. Mas nasabi niya kahit saan, sa pagagawa mo, you're doing the evangelism. Pag niyayaya mo siya, nagsabi ng isang word of God, that is evangelism. So, maraming bagay tayong pwede. Hindi lang talaga literal na kailangan mamatay ka sa krus para Pero we are so blessed that tayo na andito. That we are part of, Jesus Christ is died the cross because of us. So, we need to continue the journey. Sabi nga ni Shina, yung axe, putol. Kasi tayo yun. Yung story. So, in conclusion po, Christians have peace and joy in their lives because they are secure with a loving and caring shepherd. So, yun po, dagdag ko rin po, na sabi nga dun sa conclusion, di ba, na hindi talaga natin
kakayanin pag wala yung Panginoon sa Yes, that's true. Sandali na nga. Sige lang po. Tissue. Kung mga tissue, Mm-mm. bebe. Sige lang po. Ito. Sige po. Thank you po. Sige lang. Po, ano. So, may dagdag po ba kayo? Conclusion. May natutunan po ba na meron tayong ano talaga, tinatawag na the good shepherd? Po, good shepherd. So, palagi natin tandaan na we are secured. Ito na binigyan ng shepherd. Diba? Katulad ng mga ano nga, yung mga papastol, yung mga tupa, yung kung paano hindi nila pinapabayaan. Kasi bumanggit nga doon sa message din na ang mga tupa is wala talagang direksyon. So walang mag-guide sa kanila kung saan sila pupunta. Tapos hindi natin alam, baka, di ba, tulad sa atin na inaatake ni Satan. Ganun din, baka tumatake din sa kanila ng mga malalakas na hayop. Kaya yun talaga meron talagang tagapagbantay, tagapangalaga. Okay, additional po. Taking away. Ano ba? Conclusion. Ano yung take away na? One by one na. Ay, tama. Tama na. Para sa akin po, kailangan talagang ano, dapat hindi tayo makalimot sa Panginoon. Kasi, wala namang ano, hindi naman tayo, hindi tayo, kumbaga, hindi natin pwedeng gawin ang isang bagay nang wala siya. Dahil, napaka-imposible yun. Dahil, siya lang naman ang ano talagang nakakaalam kung yung sabi nga ni Sheena na kahit hibla ng buhok ay alam nga kung ilan yung hiblang. So, siya lang talaga ang ano, Nakakakilala sa nakakakilala. atin. Oo. Diba? Mga sekreto natin. Hindi nasasabi sa mga asawa, pamilya. Kaya nga, kumbaga yung mga pinaggagawa ko din noon na hindi ko pa siya tinanggap pag iniisip ko. So, alam mo talaga na Ami ang pangalan mo, ano, Amalia na yun ang magiging pangalan. Amalia ka ate. Amalia, Parang ganda na unique naman yung pangalan Amalia? mo. Amalia Fuentes. Kaya, Ami, ang palayaw ko. Eh, pag Amalia. pinounce naman ng mga amo kong mga Amy. Oo, Amy talaga sila. Hindi Ami sa atin. Sa atin, Ami. Kaya, pag may nagtanong sa akin, pag sinabi kong Amy, hindi nila alam. Pag sinabi kong Ami, akilala nila. Oo, so, Ano, yun lang parang sa conclusion na yung if your shepherd is calm, dapat calm din yung mga sheep. So, sa tayo, dapat maging reflection tayo ni God kung nasa atin talaga si Lord. Parang tayo yung maging representative. Di ba parang yeah. madaling sa sabihin na Christian, pero nakikita mo ba sa buhay? Parang sa gawa din, sa paano siya magsalita. Parang, kasi di ba pag Christian, nababago siya. Pero sabi nga, hindi biglaan, pero unti-unti. Merong pagbabago. Kailangan may pagbabago. Oh, yeah. Yun yung pinakabuhan. Ang sa akin naman, that really, if you are a sheep, okay, there is a shepherd. Kasi alam natin kung sino ang ating Panginoon. Diba? Yun nga, recognize niya ng sheep kung sino yung amo niya. Kahit maraming kaprika, diba? Diba? Oo, tak. So, ang daming gumagaya. Pero walang sinusundan. Walang pinakikinggan kundi yung amo niya. So, dumating man ang problema o mga kung sino mang dumating sa buhay natin, mga bagong kaibigan, bagong kakilala, whatever is it, kung ano ka ngayon, as a Christian, stand firm.
Tama yun, sabi nga na name na kung ano yung shepherd, syempre, kung sino yung pastor, kailangan kung kalma ka, yung mga tao kalma rin. Hindi ikaw ang magbubuhat sa sarili mo, kundi yung ibang tao makakakita na you are a Christian. Kasi sa pamumuhay mo, no one is perfect. Kahit Kristiyano ka, walang perfecto, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Pero the guidance of, alam mo yung conviction, alam natin nagkamali tayo. So, yun pa lang, alam mo na ang Panginoon kumikilos sa atin. And then, who is He? Yung humbleness, walang pride. Alam mo talagang isang kaligayahan na yun sa buhay natin. That, hindi man natin sabihin na natin na yung buong buhay natin, buong araw natin nasa Panginoon. Kasi busy tayo sa maraming trabaho. But at the end, we are always thank you sa Panginoon. Sa lahat ng biyaya that we surrender our life to Him. Kasi without Him, we are nothing. Wala talaga. Dumadaan ang isang Kristiyano, lalo na't lumalapit kayo sa Panginoon, ang daming problema. Sabi niya, hindi ka magiging ginto hanggang hindi ka dadaan ng apoy. Mararamdaman natin, dadaan tayo sa sakit, dadaan tayo sa financially, talagang sa family problem. Pero kung naramdaman mo na lahat, pag dumating nun at sa Panginoon ka lumapit, iniiyak mo sa Kanya, alam mo kung sino ang naririnig mong boses. Alam mo kung sino ang sinusundan mo, sino ang tinatawag mong Diyos. Yun yung alam natin sa sarili natin. Walang doubt. Na kahit walang nakakakita, ay, wala namang Kristiyano dito, sige! No. Alam mo sa sarili mo yan. Kasi ibig ang Diyos sa sinasamba mo. At pinagkakataon kung ano ang iyong sinasamba, o means ang Panginoon ang pinagkakataon, you need to be like Him. Be like Him. Sinabi ng alagaan mo sa sarili mo, pero sa harap ng tao, mabait ka sa simbahan, but the end, kaya lang naman sa akin. Talagang, kung sino yung pastor mo, matututo ka kung paano, kung anong ginagawa sa inyo. Di ba kung paano ingatan mo? Sabi nga kung nagre-renta nga lang yung, anong tawag doon? Ang tawag doon yung isa, nagre-renta, hindi kung isa ay, di ba? Iiwanan siya pag nandun yung, anong word yun? Yung hard man. Hard man, oo. Di ba? So, huwag tayo magtitiwala sa mga taong pakitang tao lang. Kasi, di ba, minsan marami talagang makakahikayat ng mali sa atin. Kaya be vigilant sa lahat ng bagay. Ayun ang sa akin. Tapos na. Diba sakto? Oo. Nakakatawa. Salamat, Sis Roda. Salamat din po. At may inaminuto pa naman. Bago tayo kamusta po ang pakiramdam niyo pag nagba-Bible study tayo? Sa akin magaan. Masaya po, masaya na. Kasi, How you feel? You feel totally, ano pakiramdam niyo? Siguro sa umpisa po, pag yung parang paano ko ba ito umpisahan? Paano ko ba? Pero nag-read din kasi ako ng guidelines. Kung paano ko siya papaliwanag. Ayos, sunod-sunod. Ganyan po. Sa umpisa. Una tayo natututo. Oo. So, okay lang sa inyo na ganito. Opo. oo naman. Kasi matututo talaga tayo. Paikot yan. Oo. At saka lahat naman tayo learning. Kahit na ituro na yan sa atin, narinig mo na yung verse na yan, at may nagturong isang tao, iba na naman ang dating sa atin. Iba na naman ang understanding. Diba? Tama. Ayan, napakaganda at napakapalad natin na tayo nagkakasama-sama sa ganito. Ayun na nga lang sabi nga sa isa, ang ating time. Diba? Instead matutulog na lang tayo, what we are giving to each other to study the Word of God. That is the one we are doing kung ano yung gusto mong mangyari sa atin. Ayun, kaya alam nyo, kung talagang matagal ang, kasi may oras dito. Gusto ko kasing deep tayong mga testimony kung ano nangyayari sa buhay natin. Kasi
doon tayo magkakakilala. Hindi na, okay, kasama ko si Rhoda sa si Ate Emmy sa sa The Bible Study. Kasi ang isang testimony ng buhay natin, kung ano tayo noon at ngayon, kung anong pinagdaanan natin, nung simula tayo nag-start sa Panginoon, hindi masasabing wala ka tayong problema. Doon tayo talagang hinahasa pa nga. Hindi, kasi parang, ano bang tawag doon? Parang tumalik tayo. Ang tawag doon sa Tagalog. Parang kuminang, parang Oo, ganon. kasi di ba sabi nga, dadaan ka sa apoy ito nag-iisa namin pagsubok. Di ba? Eh, ikaw sa sakit. Paano ka Pumanaw si Mama, sunod-sunod yun. Kami, kung bagyo talaga, hindi ko pa share sa inyo. Kahit ito sila hindi nga alam pinagdadaan ako dito. Siguro so many things, but madami. Ang nakakaalam lang talaga dito, syempre, nung lahat, ako kasi, syempre may mga bagay tayong hindi minsan nasasabi. Opo. May mga bagay na Private. private. Pero the time na nagtiwala ako sa Panginoon, kasi ang mga bagay na pinararanas sa atin, pag na-overcome mo at nagtiwala sa Panginoon, diyan ka kasi pinatatatag niya. Diyan ko talagang ipinakikita kung paano kanyang binago. Yung faith mo, yung ewan ko, gusto kong umiyak talaga na dahil sa dami kong pinag-ana nandiyan na yung sa sakit, financially, sa family, na namatay ang mama, dumating na naiwan ko yung mga anak ko, dumating na so many. Kahit love life, kahit na meron. Relationship, lahat. Financially, lahat dinaanan ko yan. Sabi ko talaga nung dumating, hindi lang bagyo, may kasama pang ipo-ipo lahat dumating sa kung gaano. Pero isa lang ang isa lang ang talagang ang Panginoon lang. I seek talagang yung isang pamangkin ko na dito, si Arnel. Alam mo ba na hahanap talaga ako ng church. Gusto ko talaga na ang Panginoon lang iiyakan ko. Siya lang iniiyakan ko sa lahat ng bagay na pinagdaanan ko. I trust Him. Sabi ko, without Him, kung paano niya ako binago. Galit ang nasa puso ko. Super galit talaga. So, dumating yan sa buhay ko na talagang lagi ako wala. Sobrang galit. Lahat galit. Pero alam kung paano niya ako binago. Hindi ko kahit sa sarili ko ngayon, hindi ko alam kung bakit. Kung paano ko na-overcome yun. Napakadami. Kaya, pag isinurrender mo talaga ang buhay mo sa Panginoon, lahat pwedeng mangyari. Hindi, kahit sa isip natin na hindi pwede, but God is everything is possible. Yun lang yun. Kaya, nagdrama ako ngayong araw na to. Kasi gusto ko kasi. Oo. Kasi sa totoo lang, madami tayong mga pinagdadaanan sa buhay na sa tingin natin parang normal lang. Pero hindi. Inihahanda tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay. Ngayon parang pag dumating sa akin, parang wala na. Parang wala na. Ay, may problema. Parang wala na. Okay, Oo. Lord is there. Kasi yung faith natin, pinatibay niya. Pinatibay niya talaga ng, sabi ko nga sa inyo, dati na parang isang tungkod lang yung isang kaligid. Pero ngayon talagang build siya, samentado, mahangusap tayo na siya. Wala nang makakatibag. Kaya gano'n. Siyempre, minsan nanghihina tayo, but after that, if we remember God, you know, He is always with us, yung kanyang faithfulness, yung kanyang love, lahat. Salamat sa Panginoon. Enjoy the life. Hindi mo sasabihin, sisimbahan ka nilang life. No. Diba? Ang sarap makasama natin para that fully trust. Kaya walang sukuan, te. Lahat, te. Ito yung ano natin. Kasi si ate, kaya ako kilala na yan, simula syempre siya yung kasama ko na. So, hindi na nga lang kami ngayon kasi ang hirap ng parking dito. Simula nung pumunta siya, hindi na kami nakikita nito. Nung lumipat sila dito. Noong nandun siya sa Alnayan, ang malayo. Alam mo bang, Kasi Oo. ang parang hindi ito kasi na. ate, nasaan ka sa bahay? Pupunta na ako dun. Kahit tanghali. Kung kailan mas malapit, bibihira na kaming. Oo. Oo, alam mo pa, ang layo pa nun ha. Pag
pag inaate punta ako doon, dyan ako tutulog. Ng tanghali. Kasi doon may parking sa atin, ang hirap. Ito kasi ang hirap. Doon Ito ka ang pa hirap, wala maglalakad akong, ka. kahit gusto kong bumanda dito. Ay, naku, te. Pag naalala ko ng parking mo, ay naku, wala ako talaga mafa-final pa ako dyan. Oo, yun lang. Ito nga, nung paglipat namin, tinanong ka agad kung gusto ko ng parking. Sabi ko, no, I don't have car. I don't know how to drive. Kasi, i-reserve ka nila. Ewan kung paano nila i-reserve. Kung paano sila magkano dito. So, I don't have car. I'm not driving, sabi ko dun sa ano. Bigay na nila sa iyo. Hindi, ihanapan ka siguro dito rin. Ano po gagawin ng residential lang? Kanya sila dito. May residential yan siguro dito. Meron yan. Kaya tinatanong niya, bibigyan ka na ng ano, 200 nga tautik. daw. Ang mura ang tautik niyo. 200 Tautik kasi ang tawag doon. Mm. So, pero magbabayad ka pa rin sa Mawaki. Oo. Opo, bibigyan ka lang ng papel na pwede kang mag-ano. Doble din pala. Kaya ba? Doble. Ganun yun. Kaya tinatanong niya, bibigyan ka niya ng tautik. Hindi bibigyan ka ng parking. Bibigyan ka lang ng Ay, sabi tautik. niya, do you want parking? Sabi niya, I don't have car. Ibig sabihin, bibigyan ka nila yung na parang sarili mo to. Maghihit na naman siya. Doon siya nahiga sa higaan ng kapatid. Ang sarap ng tulog niya. Mag-ano siya, te? Maghihit. Ano? Yung gustong may mag-asawa sa kanya. Babae nga pala siya. Ano ka Sige na, tayo ay manalangin na. Ako na yung mag-closing prayer. Sige na, para kasama rin yung pag-pray ko rin yung traveling mo. Okay, so palakapan natin Panginoon. Lord God, we thank you. We glorify you, Amal, our Father in heaven. We thank you. Thank you for everything you give it to us. Thank you, Lord God, for wonderful message na pinagkaloob niyo po sa amin through Sister Rhoda. Salamat po, O Lord God. Without you, we are nothing. Sa inyo po namin isinasamo ang aming buhay. Wala po kaming magagawa, O Lord God, kung wala ka sa buhay namin. Salamat po dahil we hear your voice and we are following. You are our shepherd. You are our... Ikaw po yung pastol ng buhay namin. Salamat, Ama. Salamat po at ikaw po ay nakilala namin in the right time because we know you're always in control sa buhay ng bawat isa. Na hindi niyo po kami ilalayo sa inyo. Lagi niyo po kami inilalagay in your age na dito niyo po kami inaalagaan, minumold. Salamat po. Salamat sa bawat isa na kasama namin dito sa Bible study na to. Si Nasel, na mga wala dito, si Maricel, si Judith, si Lea, si Sheila. Salamat po sa mga buhay ng mga kapatiran ngayon po, kay Sister Rhoda, kay Ine, kay Ate Amy, at kay Daddy Rose. Salamat, Ama. Salamat sa pagbabago mo sa bawat isa sa amin, na kami ay nagkakamali pero itinutuwid niyo po kami. Salamat, O Lord God, that kung ano ka, yun ang ginagawa mo sa amin, na the people can recognize us na as your children. Hindi po namin tinataas aming sarili. Kami po ay naghahambon. Pero kayo po, itinataas niyo po kami sa pangalan mo. Lagi niyo po kami i-always separate sa ibang hindi makakabuti sa amin. Lord, maraming salamat po. Patuloy mo, Lord God, na ito po ay kami niyo po inyong gabayan. Salamat po sa lahat sa bahay na ito na patuloy po, Lord, na open sa amin itong bahay ni Ate Amy at Daddy open sa pag-aaral ng inyong pananasalita. Nawa, Lord God, marami pa pong mga kaluluwa ang madala namin dito to study your word at mag-expand pa po ito ng Dr. BS channel, O Lord God, na marami pa po kaming ma-share, hindi lang po for Filipinos but for other nationality, to be oneness, O Lord God, of your presence, for your love, and truly, Lord God, we lift up to you each and every one of us, O Lord God. Anoint us with your holy power, O Lord God, and by the Holy Spirit. Thank you, O Lord God. Salamat din po sa buhay ng bawat isa at salamat po sa buhay ni Sister Rhoda na ginamit niyo po. At Lord, we continue to pray na sa nalalapit po niyang pag-uwi sa Pilipinas, kayo po ang bumabay sa kanya at ang kanyang kapatid na
traveling mercy upon them, O Lord God. Nakarating po sila sa Pilipinas ng safe and sound at ganun din po sa pagbalik na dito. That makikita po nila at piling uli niya po ang kanilang pamilya at kung ano po yung desire ng puso niya to start the Bible study to them. Lord, guide her, O Lord God. Salamat po sa buhay niya. Truly anoint her with your Holy Spirit. Give her wisdom and knowledge, O Lord God. Patuloy na ikaw po ang kumilos sa buhay niya at sa buo niyang pamilya. Make her channel of blessing at nagdaluyan po talaga siya ng pagpapala ng bawat isa sa kanyang pamilya about to share the good news of salvation at ganun din po sa trabaho niya. Lord, salamat po sa buhay ni Sister Rhoda. Kayo po, Lord God, ang manguna sa kanya. At sa mga kapatiran, kina Ate Amy at Kadio, salamat din po sa tahanan na ito. Kami po ay nagpapasalamat at ingatan niyo po kami na uwi kami sa temporary naming tahanan. Kayo po ang kagabay namin. Salamat po. Ito po ang samantalangin namin sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Oo, salamat. Alam mo po, dapat talaga nagsisimula tayo mga